Mga kapuso, tanong ng taong bayan ngayon, anong petsa na? Wala pa rin nakukulong sa isyu ng korupsyon sa mga flood control projects. Pero sabi ng Pangulo, maraming sangkot na sa kulungan na nga magpapasko. Ang ombudsman nagsampa na nga ng kaso laban kina dating Ako Bicol Party List, Representative Zaldico at ilang opisyal ng DPWH. Pag-usapan natin ano ba ang proseso sa ganitong mga kaso. Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, atat na ang sambayanan na may managot sa issue ng korupsyon. Pero sa ganitong mga mabibigat na kaso, paano ba ang proseso? Pwede nga ba itong mapabilis? Proseso actually ang mga kaso ng graft and corruption at plunder, lalo na kung ang involved na public official ay medyo mataas ang rank, mga salary grade 27 pataas, kasama rin dyan ng presidente, hindi ito sa usual na dadaan sa fiskal at mga regular na korte. Ang nag-iimbestiga at nagsasagawa ng preliminary investigation ay ang ombudsman. Kung sa palagay niya ay may sapat na probable cause, magpa-file siya ng complaint at kaso sa Sandigan Bayan, which is a special graft court. Pwede ba ito mapabilis? Sabi nga nila, if there's a will, there's a way. Pero syempre matagal din ang proseso ng pagkalap ng pag-imbestiga at pagkalap ng ebidensya. Madalas umaakyat pa nga hanggang Korte Suprema kung merong mga espesyal na katanungan na meron sa isang kaso. At kung bago magpasko, may makukulong na, wish lang natin. Halimbawa, ang dating kaso ni dating Presidente Erap Estrada for plunder, inabot ng 6.5 years. Yung kay Senator Jinggoy, na-file ang kaso noong 2014, nagdesisyon ng Sandigan Bayan noong January 2024, 9 years and 7 months ang lumipas. Bong Revilla, graft at plunder din. Plunder case, acquitted after 4 years and 6 months. 16 counts of graft, dismissed after 7 years. Ito ngang si Alice Guo, may graft charges laban sa kanya. Yung June 24 pa na-file ang kaso for graft, pero wala pa rin masyadong nangyayari. Although, alam na natin na nahatulan siyang guilty sa kaso ng trafficking. So actually, base sa mga kaso naging matatawag natin na sensational, taon ang binibilang. Pwede kaya mapabilis ito? Depende siguro sa ebidensyang nakalap at ang pag-prosecute nito ng ombudsman. Depende na rin sa political will ng ating mga justice sa Sandigan Bayan. At kung nakaalis na ang bansa, ang akusado, well, sana ay maaari pa siyang mapabalik para panagutin sa mga kaso laban sa kanya sa proseso na tinatawag nating extradition. Medyo mabigat din ang proseso at hindi basta-basta nag-extradite ng mga tao. In the first place, dapat ay may treaty o kasunduan ang Pilipinas sa bansa na kinikilala ang proseso na to. But for sure, nakapag-research na ang mga magnanakaw na yan para magtago sa bansa na wala tayong extradition treaty. Meron na kayang makukulong ngayong Pasko? Well, hindi ko itataya ang Christmas bonus ko dyan, kung meron man. Pero sana naman may masampulan na. Kaya siguro ang lalakas ng loob at napakatalamak na ng graft at corruption ay dahil walang nahuhuli at walang nakukulong. Napapardon pa nga. Pero kung meron mang mahatulan ngayong Pasko, yan na siguro ang pinakamagandang pamasko para sa ating mga Pilipino. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.